Okay, mahina ang signal. Medyo mahina po ang signal natin ngayon. Kanina po, nawawala-wala yung ating signal, kaya napuputol. So, hoping ngayon po ay wag nang maputol. Wag mawala yung signal natin. Medyo mahina. Siguro marami ang gumagamit. Okay? So, muli, magandang hapon po sa bawat isa sa atin. At yung mga nanonood po, mag-comment lang po kayo kung kayo po ay nandyan para malaman natin kung nandyan kayo. Okay? So, buksan natin sa Hebrews. Hebrews chapter 11, verse 13. Hebrews chapter 11, verse 13 hanggang 16. Hebrews chapter 11, verse 13 hanggang 16. Okay. So, basahin natin. Sabi diyan, "These all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, and were persuaded of them, and embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. For they that say such things declare plainly that they seek a country, and truly, if they had been mindful of that country, for whence they came out, they might have had opportunity to have returned. But now they desire a better country, that is an heavenly, wherefore God is not ashamed to be called their God, for he hath prepared for them a city." Okay. So tayo po yung manalangin. Amin Diyos, nakila sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa hapon na ito. Kayo po muna sa amin sa pag-aaral ng salita at pagtitipon sa live stream, Panginoon. Palay mo Diyos sa mga kapatiran na nanonood ngayon at kayo po magpuspos ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa Panginoon. Maraming salamat. Natin dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay, so ito pong ating pag-aaralan ay nakikita natin yung chapter 11. The whole context po ng chapter 11 po diyan ay matutunghayan po natin diyan yung mga heroes of faith. At may kita din natin diyan mga kapatid yung sinasabi diyan na kung saan ay yung definition ng faith according to the Word of God. Ano ho? At doon po sa binasa natin, may kita natin diyan na kung saan itong mga heroes of faith din po ay makikita natin na sila din po namatay din po sa pananampalataya. Diba? Sabi nga dyan sa verse 13 is, "These all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, and were persuaded of them, and embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on earth." So kung tayo po ay namumuhay sa pananampalataya, ang buhay natin dito sa mundo, hindi ho tayo taga dito. We are just pilgrims, and we are just strangers and pilgrims on this earth. Ano ho? Ito po yung, kasi hindi natin lugar ang mundo. Hindi natin, hindi talaga ito yung pinaka-place natin, mga kapatid. Ano, if we are living by faith, this earth is not for us. This earth is not for us. And sabi niyan, "For they that say such things declare plainly that they seek a country. And truly, if they had been mindful of that country from whence they came out, they might have had opportunity to have returned." So kung may lugar talaga dito ang mga namumuhay sa pananampalataya, sabi dito, no,
pipiliin na nila yung lugar na yun. Pero wala, di ba? Gusto rin nila ng lugar kung saan sama-sama sila, magkakasama sila, yung mga nabubuhay sa pananampalataya, kagaya natin. Pero kahit saan tayo pumunta, wala pong lugar ang mga mananampalataya dito po sa mundo. Ano? Sabi diyan, verse 15, or verse 16, sabi diyan, but now they desire a better country. Ano, nag-desire sila ng a better country. Ano po 'yun? Saan nila nakita ngayon 'yun? 'Di ba? Sabi niya sa verse 16, that is unheavenly. Wherefore, God is not ashamed to be called their God, for he had prepared for them a city. So God has a prepared place for those who living by faith. Tama po? Kaya yung earth, this world is not for us. At may kita natin that God is preparing or prepared something or some place or a place for those who living by faith. So, ang ibig ko pong pag-aralan natin ngayon is that no U-turn. No U-turn. Bakit po? Nakikita natin sa nangyayari sa mundo natin ngayon. We live in spiritually destitute days. Spiritually destitute days. Ano po ibig sabihin nung kagaya po nung mga panahon ng Laodicean days? Ang mga churches, ang church ng Laodicea noong araw, mga kapatid, sa sabi sa Revelation, ang Laodicea ay mga nanlalamig sa Panginoon. Masyado silang umasa sa kung ano meron sila, masyado silang umasa sa kung ano ang meron silang pinangahawakan nila. Malalaman natin na kung saan ang Laodicean Church, mayroon talaga silang resources ng lahat ng bagay. Meron silang gawaan ng nasa kanila ang central bank. May central bank sila. Meron silang gawaan ng pinakamamahaling balat, the black wool. Ano? At hindi lang yan, nasa kanila din po yung tinatawag na gamot sa mata. May gawaan din sila nun. Pero, sinasabi ng Panginoon doon, nasa kanila yung central bank, but they are poor. Nasa kanila yung gamot sa mata, but they are blind. Nasa kanila yung gawaan ng pinakamagandang balat, but they are naked. So, ano ibig sabihin? Yung mga resources na meron tayo ay hindi yan pwedeng sandalan. Kagaya na nangyayari ngayon, na napapanahon na nakikita natin, napapansin natin, maraming tao masyadong umaasa sa mga resources ngayon. Kaya nagdami nagkakaroon ng panic buying. Lalo po sa pandemic na ito, masyado sila umaasa sa pinangahawakan nilang yaman na nandirito ngayon sa mundong ito. Kaya sabi niyan, no, we are now living in a destitute days na kung saan ang tao nakasandal ngayon sa mga resources na meron ang mundong ito. Kaya na sinasabi ng Biblia, yung affection nila nandito sa mundo. So tayo mga mananampalataya, ang sinasabi ng salita ng Diyos, we need to set our affections on things above, not on things on this earth. Kung maglay tayo ng treasure, hindi dito sa mundong ito. Kasi where moth and rust that corrupt and thieves break. Diba? But ang sinasabi ng salita ng Diyos ngayon, we need to lay up our treasures in heaven. Ano? Kasi kung nasaan ang treasure natin, nandoon din yung puso natin. Tama po? We are living now in spiritually destitute days, like the Laodicea. Ano ho? At hindi lang yan mga kapatid. Kung meron po dito sa Revelation, meron din po doon sa Genesis. As the days of Noah. As the days of Noah. Ano ho? Tignan natin sa 2 Timothy. 2 Timothy chapter 3 verse 1 hanggang 5. Ano, 2 Timothy chapter 3 verse 1 hanggang 5. Title po natin is No U-Turn, walang balikan. No turning back. Ano, walang balikan sa kung saan tayo nanggaling. Pero ngayon dito po sa destitute days na meron tayo ngayon, kagaya po dito sa buhay po na nangyayari ngayon, meron pong tinatawag na malawakang apostasy nangyayari. Ano, apostasy nangyayari. Sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 hanggang 5,
This know also that in the last days perilous times shall come. In the last days, perilous means dangerous. Mga mapanganib na panahon darating, sabi ng salita ng Diyos. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. So yan po ang sinasabi ng salita ng Diyos ngayon. In the last days. Ano? Ito po yun. Nasa last days na po tayo mga kapatid. Ano? Nasa last days na po tayo na ang tao shall be lovers of their own selves. Kaya may kita nyo, pagpunta nyo lang ng mga grocery stores, ng palengke, kanya-kanya po yan. Why? Because for their loving of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. Verse 3, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent. Ibig sabihin po ng incontinent, mga kapatid, is no self-control. No self-control. Incontinent. Wala na pong control sa sarili. Fierce, despisers of those that are good, yung gumagawa ng matuwid, ng mabuti, ng tama, yun ang niyuyurak-yurakan. Yan po ang mundo natin ngayon. Kung ikaw ay gumagawa ng tama, ang tingin ng mundo ngayon sa mga gumagawa ng tama, mali. Tama po. Yan po yung nangyayari. Verse 4, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God. No? Mas gusto yung pleasures dito po sa mundo kaysa sa Panginoon. Ayan po, may kita natin ngayon na kung saan ang maraming tao mas nagtitiwala sa kung ano ang meron ng mundo kaysa sa gumawa ng mundo. Tama po. Mas nagtitiwala sa creation kaysa sa creator. Nakikita po natin yan ngayon, ano? Nakikita natin. At tayo po bilang isang mananampalataya, nanggaling po tayo diyan. Kaya po napag-usapan natin ngayon, sabi ko na, no U-turn, wala nang balikan, huwag tayong bumalik kung saan tayo nanggaling. Yung tayo dati. Ang inaasahan natin, yung mga meron ang mundong ito, pero ngayon tinuturo sa atin na salita ng Diyos, dapat sa Diyos tayo masabi ko, He is the creator of all things and He owns everything. Tama? And sabi niyan, verse 5, ito po matindi rin, having a form of godliness but denying the power thereof, from such turn away. Mukhang Kristiyano pero hindi ugaling Kristiyano. Tama po. Mukhang Kristiyano, hindi ugaling Kristiyano. Ayan no? Sa kanilang itsura, may mukha silang mga mananampalataya. Sa kanilang mga pananalita, mukha silang mananampalataya. But in their lifestyle, they denying the power thereof. From such, turn away. Yan po marami ngayon. Kaya, we are now living in spiritually destitute days. As the days of Laodicea, as the days of Noah, and as the days like Lot's day. No? Lot's day. Days of falling away, days of spiritual casualties. Si Lot ay mananampalataya, pero nung napaligiran ng mga tao doon sa Sodom and Gomorrah, wala siyang nagawa. Diba? Wala siyang nagawa. Kasama siya doon sa spiritual casualties. Tama po. So, these are the days of spiritual blindness. Diba? Ito yung panahon natin ng destitute days. Ngayon, ito rin po yung panahon ng kung saan ay spiritual blindness. Tandaan nyo mga kapatid, dito tayo nabubuhay ngayon. Ito yung mundo na yun ngayon. Spiritual blindness. Paano natin nasabing spiritual blindness? So, spiritually blind, bakit? Because the eyes of many are on the things of the world instead of upon the things of God. Yung mata ng tao ngayon, nandito sa bagay sa mundo instead sa Panginoon. Sabi ko nga mga kapatid, mas inaasahan ang creation kaysa sa creator. So these are the days of spiritual blindness. Bulag spiritually yung umaasa sa creation rather than sa creator.
And these all died in faith. Sabi, every born again believer will go to heaven. Amen? Tama po? Lahat tayo. So regardless if they die in faith or not, dying in faith has nothing to do with being saved. So it refers to living a life of continuance in the things of God. So if we are die, diba? If we die in faith, nandoon yung continuance nung we are living by faith. We are living by faith. Pero hindi ibig sabihin mga kapatid, kapag ikaw ay namumuhay sa pananampalataya, patuloy ang kaligtasan. Hindi, wala akong kinalaman yung kaligtasan doon mga kapatid. Manifestation po yun. Manifestation. So, salvation is faith in Christ. Amen? Salvation is faith in Christ, not of works. Sabi na Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Hindi ho sa gawa, kundi tayo po'y naligtas at hindi rin po sa pagkakaroon lang na sinasabi natin pananampalataya lang kung hindi ka nagkaroon ng pananampalataya mismo sa Panginoon. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Sabi diyan, for by grace are ye saved through faith, and not of yourselves. It is the gift of God. So not of works, lest any man should boast. Ang salvation, it is a gift of God. It is a gift of God. At wala tayong ginawa doon. So Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 settle that once and for all salvation is repentance from sin and faith in the finished work of Christ Jesus our Lord. Salvation is all of God. Wala tayong ginawa doon. Salvation is all of God. So, ayun po, nakikita natin. So, yung nakaraan, ang nakaraan natin, yung history natin, kung sino tayo dati, hindi na natin dapat binabalikan kung sino yung tayo dati. Yung binabalikan, ibig ko sabihin binabalikan, yung ibabalik mo kung sino ka dati, kung ano ka dati, sa ngayon. Tama po? Bakit? Kasi sabi yan, the past can be important to us when we learn from it. Kung natuto tayo. Pero kung hindi tayo natututo doon, baliwala yun, di ba? Yun pong importansya ng nakaraan. Natututo tayo. So if we do not study history, we are doomed to repeat it. Kaya sabi, history repeats itself. So looking back can be for learning or for longing. Tama? So, pag babalikan natin yung nakaraan natin, let's make sure na yung pagbalik natin o pagtanaw natin sa nakaraan natin ay para sa ating pagkatuto. Hindi na para sa pagbabalik natin kung sino tayo dati. Tama po? Kaya sabi ko po, no U-turn. No U-turn. Kung may babalikan tayo sa nakaraan natin, tignan natin yung may matututo tayo. May matututunan tayo. Sabi sa Luke chapter 9. Luke chapter 9, verse 57 hanggang 62. Luke chapter 9, verse 57 hanggang 62. Sabi diyan, and it came to pass that as they went in the way, a certain man said unto him, Lord, I will follow thee whithersoever thou goest. And Jesus said unto him, foxes have holes, and birds of the air have nests, but the Son of Man hath not where to lay his head. And he said unto another, follow me. But he said, Lord, suffer me first to go and bury my father. Diba? Jesus said unto him, let the dead bury their dead, but go thou and preach the kingdom of God. And another also said, Lord, I will follow thee, but let me first go bid them farewell, which are at home at my house. And Jesus said unto him, no man, having put his hand to the plow, and looking back, is fit for the kingdom of God. So ano po yung prinsipyo dito sa
Luke na chapter 9 verse 57 hanggang 62, 'di ba? Eh sinabi ng Panginoon, may mga kausap siya dito. Sabi niya ng isang tao dito, Lord, gusto ko pong sumunod sa iyo. Gusto ko pong sumunod sa iyo. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, foxes have holes and birds are of the air have nest. But the Son of Man hath not where to lay his head. Tama? Walang matutulugan, walang matutuluyan ng Son of Man. Yung isa naman ang sinabi, ganito. Diba? Follow me. But he said, Lord, suffer me first to go and bury my father. Kaya sabi ng Panginoon, let the dead bury their dead. Alam na natin yung istorya nito, di ba? Yung istorya mismo ng kwento na ito na yung tatay niya buhay pa. Ibig sabihin, may nag-hold back sa kanya. Yung pangatlong tao, sabi niya man dito, Lord, gusto ko rin sumunod sa'yo. Pero, hayaan mo muna ako magpaalam dun sa mga kasama ko sa bahay na susunod ako sa'yo. Diba? Kaya sabi ng Panginoon dito sa verse 62, and Jesus said unto him, no man having his hand put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. Ano pong ang prinsipyo dito? Saka nakakita nag-aararo, nakatingin sa likod. Tama po? Yung plow, yun po yung pang-araro. Pang-araro, alam niyo po yun. Yun po ang plow. Wala pong nag-aararo na nakatingin sa likod. Tama po? Kung ikaw po'y mag-aararo, ang tingin mo yung nasa unahan. Tama? Yung nasa unahan. Ngayon, ang mga kausap dito ng Panginoong Jesucristo, ibig nilang mangyari, palagi, mayroong silang nililingon bago sila sumunod sa Panginoon. At hindi mismo ang Panginoon ang naging motivation nila sa pagsunod nila. Ano? Eh sabi ng Panginoon talaga dito sa verse 62, ano? No man having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. Tayo po mga mananampalataya, hawak-hawak natin yung pang-araro. Nag-aararo tayo. Hindi maaari na nag-aararo tayo, pero ang motivation natin, yung nakaraan natin na hindi na dapat fit para sa ginagawa natin ngayon. Tandaan niyo po, ano? Hindi na pwede yun. Ano, wala hong kaayusan sa ganun. Wala hong pag-unlad kasi kung tayo po'y nag-aararo, nakatingin tayo sa likuran natin, yung inaararo natin, bali-baliko. Bali-baliko. Kaya marami yung buhay ng mananampalataya sa panahon natin ngayon, bali-baliko sapagkat ang kanilang paningin nandoon sa kanilang likod at wala sa harapan. Hindi nila tinitignan ng Panginoon na magbibigay ng katuwiran sa kanilang dinadaanan. Tama po? Eh sabi ng Panginoon, walang mag-aararo na nakatingin sa likod ang fit para sa Panginoon. Tama po? Yan po yung sinasabi niya dyan. Kaya ang title natin talaga, no U-turn. Wala nang balikan. We have already decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Tama po? Wala nang balikan. Ano? Wala ho tayo makikita mga kapatid na pang-araro na mayroon pong rear view o yung rear mirror. O ikaw po yung nagmamaneho, alam mo po yung rear mirror. Yung rear mirror po ay yung salamin dito sa unahan ng driver na kung saan sa nagmamaneho po ng sasakyan, nakikita yun, importante yun, kasama po sa sasakyan para makita niya yung nasa likod niya bilang parte at bahagi ng sasakyan at pagmamaneho. Pero sa pag-aararo, mga kapatid, wala pa ho ako nakitang gano'n na may side mirror o rear mirror. Ano ho? Na pang-araro. Na kung saan kailangan natin tignan kung ano yung nakaraan natin. Ano ho? Wala hong gano'n na pang-araro, mga kapatid, na ginawa. Ano ho? Kagaya sa atin ng highway ng ating buhay, mga kapatid. No? We can learn from our past and stay out of the present danger by regarding the past, but must be careful lest we ponder it. Yung nakaraan natin, pwede nating makita, pwede nating balikan,
Pero siguraduhin natin, meron tayong natututunan sa nakaraan natin. Kung meron na tayong nakaraan na pagkadapa, pagkatisod, pagkakamali, maging aral sa atin yan ngayon. Para yung present natin ngayon, na may pagkakataong mangyari yung nakaraan natin ngayon, magkaroon na tayo ng karunungan mula doon sa nakaraan natin na iniahon na tayo ng Panginoon. Tama po? Kaya ang salita ng Diyos, maraming sinasabi of many of God's people who, for one reason or another, fell to the wayside and were put on the shelf spiritually. Na kung saan, yung nakaraan binalik. Yung binalik yung nakaraan, hindi niya ginamit sa pagkatuto. Ginamit niya uli, pinumuhay niya uli yung nakaraan niyang mali. Tama? Ano ho? Kaya yan po, no, may kita natin, kaya no U-turn bilang isang mananampalataya. Wala na ng balikan. Lalo ngayon sa panahon natin ngayon, sabi ko nga po, di ba? Balikan natin yung una, di ba? We live in spiritually destitute days, as the day of Laodicea, as the days of Noah, and as the days of Lot. And these days are spiritually blindness. These days are spiritually blindness. And makikita natin, ang past natin, importante kung ang past natin, mga kapatid, gagamitin natin sa pagkatuto. Sinasabi ng Panginoon ngayon sa Luke, di ba? Walang pwedeng mag-araro na nakatingin sa likod ang fit sa kaharian ng Panginoon. Ibig sabihin, kung tayo po'y Kristiyano, dapat yung ginagawa natin, naka-forward tayo sa Panginoon. Sabi ng salita ng Diyos, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Walang sinabi na looking back, but looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. He is the finisher. He is the author. Ang lugar niya, mga kapatid, nasa unahan. So, dapat, mga kapatid, ang lugar ng Panginoon sa atin, nasa unahan. Nasa main and top priority ng ating buhay, even at this very moment, a very time of pandemic, ang Diyos nasa unahan natin. Wala tayong pwedeng asahan ngayon, mga kapatid. Wala tayong pwedeng asahan ngayon. Now, tayo dumako doon po sa dangers. The dangers of U-turn. The dangers of U-turn. Ano ha? So, number one, the dangers of U-turn. Number one, so there are those who follow apostate teachers or preachers. There are those who follow apostate teachers or preachers. Ano? Diba? So, yung danger ng U-turn. Ano? Galatians chapter 5 verse 7. Galatians chapter 5 verse 7. Sabi diyan, ye did run well. Who did hinder you that ye should not obey the truth? Sabi na Apostle Paul. Ano? He did run well. Maganda yung simula. Marami siya mananampalataya, maganda ang simula. Pero in some point ng buhay niya, biglang mayroong naghinder sa kanya para hindi sumunod sa katotohanan. Yan po yung tanong ni Apostle Paul. Ano? He did run well. Marami sa atin nagsimula ng tama. Marami sa atin nagsimula ng mahusay. Pero hindi yun ang plano ng Panginoon, hanggang simula lang. Ang tanong kagad ng Panginoon, who did hinder you that ye should not obey the truth? Ano? So Paul, when writing to the churches of Galatia, spoke of the doctrinal error brought in the Judaizers after he had left the churches. So these foolish Galatians got caught up in the doctrinal error of having to keep the law as part of their salvation. Sa Galatians, diba? They did not continue in faith. Yung mga tinuruan po, kaya po ang Apostle Paul, sinabi niya rito, ye did run well. Tama yung simula nyo. Pero ang ginawa ng Galatians, mga kapatid, isinama nila yung pagpapanatili ng batas o ng law doon sa kaligtasan. Ibig sabihin, yung kaligtasan nila, nilagyan nila ng works. Sa pagpapanatili mo o pagganap mo ng batas, yung kaligtasan mo, magkakaroon ng kaganapan. Ngayon, yun yung minali.
Maling-mali talaga eh, sabi ng Apostle Paul. Mali. Kaya nga, ye did run well. Ano nangyari? They did not continue in faith. Kaya si Apostle Paul na paroon sa lugar ng Galatia, at ang sabi niya, he did run well. Who did hinder you that you should not obey the truth? Sa atin may mga pagkakataong maganda yung simula natin. Kaya lang ang nangyayari po. May biglang darating sa buhay natin na kung saan biglang hihinto tayo sa paggawa ng tama. Diba? That is one of the number one danger of U-turn. Kaya walang balikan. Kung ano po yung nalaman nating tama at katotohanan mula sa salita ng Diyos, yun na po yun. Wala na pong dapat pang i-revise. Tandaan nyo mga kapatid, hindi po tayo protestante. Hindi po tayo protestante. Hindi po tayo reformer. Ano, para baguhin pa kung ano po yung inilatag na ng ating Panginoong Jesucristong katuruan. Ano? So yan po, no? Yung number 1, ano? There are those who follow apostate teachers or preachers. Kaya maging maingat tayo mga kapatid. Tiyakin natin na nakikita natin o nalalaman natin sa salita ng Diyos yung katuruan. Hindi lang natin naririnig. Huwag tayo umasa lang sa naririnig natin. Kailangan nakikita natin. O kaya pinarapat natin na sa Biblia natin, tayo sa ating simbahan, pinararapat natin talaga na pinahintulutan natin. Dapat lahat nagbubukas ng Biblia, nag-aaral ng Biblia. Tama po. Yan po yung number 1 na danger. Pwede tayo mawala, pwede tayo maligaw. Yung ginagawa nating tama nung simula, pwede maging mali. Ano, pag hindi tayo naging maingat. Tama po? Okay? Pangalawang danger of U-turn is this. There are those who love this present world. Yan. There are those who love this present world. Kaya po na sinasabi ko mga kapatid, kung tayo po na namumuhay sa pananampalataya, God is preparing something. God is preparing something or a place for us. Ano, na nag-aantay sa atin. Kaya wag nating mahalin this present world. Sabi ng salita ng Diyos, ano, love not the world, neither the things that are in the world. If anyone love the world, the love of the Father is not in him. Tapos sinasabi ng salita ng Diyos. And another verse in 2 Timothy chapter 4 verse 10. 2 Timothy chapter 4 verse 10. For Demas hath forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica. Crescens to Galatia, Titus unto Dalmatia. Ano? Demas. Forsaken sino? Kanya kasama sa pananampalataya. Iniwanan niyang Panginoon, iniwanan niyang gawain ng Panginoon. Bakit? For he loved this present world. Ano nangyari? Nandoon na siya sa tama, bumalik pa siya sa nakaraan. Yan po sinasabi ko kanina, yung nakaraan natin can be a good teacher for us and it can also be a bad influence for us. Pwede maging tama, kung ang approach natin maging tama, gusto natin matuto, yung nakaraan pwede yun. Pero yung maling approach dito, minahal niya yung nakaraan niya. Hindi mas. Sabi ni John, di ba? Love not the world, neither the things that are in the world. Ano ho? The love of the Father is at in him. Verse 16. Na 1 John chapter 2, verse 15 hanggang 17. 1 John chapter 2, verse 15 hanggang 17. Nabasa na natin yung 15 kanina. Verse 16 naman. Sabi niyan, for all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. Diba? Yung mga pita ng laman, yung mga hindi maganda sa paningin, yung mga pride ng buhay, that is not of the Father. Tandaan niyo po ito mga kapatid. Kapag flesh yung nabubusog, hindi yan sa Panginoon. Ano? Verse 17, and the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever.
Yung mga gumagawa ng kalooban ng Panginoon, mananatili habang buhay. Tama po? Ayan po yung pangalawang danger ng U-turn. Ano? There are those who love this present world. Kaya po sinasabi ko sa inyo palagi, no? Lalo tigit sa mga kabataan dyan. Kung sino ka dati, huwag mo nang balikan yung nakaraan mo. Ano? Yung napagtagumpayan mo na, huwag mo nang balikan. Napagtagumpayan mo na yung kasalanan na yan, yung maling gawain na yan. Binabalikan mo pa. Diba? Hindi naman tayo baboy. Ang baboy ganun. Tupa tayo ng Panginoon, hindi tayo baboy. Na pag nakakita tayo ng putikan, binabalikan na lang natin. Tama? Ano ho? Eh kung ganun lang po, check natin. Baka wala tayo sa Panginoon. Ano? Sa pangatlong danger ng U-turn, there are those who became spiritually fearful. There are those who become, there are those who become spiritually fearful. Ano? Pag sa tama, takot. Sabi ng 2 Timothy chapter 4 verse 16. 2 Timothy chapter 4 verse 16. Sabi niya, at my first answer, no man stood with me, but all men forsook me. I pray God that it may not be laid to their charge. Sabi ni Apostle Paul. Ano? No man stood with me. Ano? No man stood with me. Bakit? Check natin yung bakit nangyari yun? Bakit nasabi ni Apostle Paul? Ano? Marami ang nangyayari. Takot manindigan sa tama ngayon. Pero hindi takot gawin yung kasalanan. Pero sa paninindigan sa tama, takot. Hindi ko alam kung anong kaisipan yun. Ano? Yung balikan niya, yung dati niyang ginagawa, hindi siya natatakot. Pero yung gawin niya, kung ano yung nararapat gawin, natatakot. Tama po? Natatakot. Sabi ng 2 Timothy chapter 4 verse 16, ano? Sabi ng Apostle Paul dyan, ano? At my first answer, no man stood with me, but all men forsook me. I pray God that it may not be laid to their charge. Ano pong sitwasyon ni Apostle Paul dito? Ang sitwasyon po ni Apostle Paul dito, nasa kulungan siya. Nasa kulungan siya. Yung sitwasyon niya po sa kulungan na walang nanindigan sa kanya. So, ang lesson dito sa atin na binibigay ni Apostle Paul, ang prinsipyo is, we must stand with others that they may not have to stand alone. Lalo po sa nangyayari sa atin ngayon, we need to stand together. We need to stand together. Diba? We must stand with others that they may not have to stand alone. Ano ho? Manindigan tayo. Kung isa lang maninindigan, makakaramdam din naman ng takot. Pero kailangan manindigan tayo lahat. We need to stand together. Ano? We need to stand together, mga kapatid. Ano? Another verse in 2 Timothy. 2 Timothy chapter 1 verse 7 hanggang 8. 2 Timothy chapter 1 verse 7 hanggang 8. For God hath not given us the spirit of fear. Hindi tayo binigyan ng Panginoon ng espiritu ng matatakutin, but of power and of love and of the sound mind. And verse 8, be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me, his prisoner, but be thou partaker of the afflictions of the gospel according to the power of God. Ano? According to the power of God. Kasi sinasabi na Apostle Paul dyan, hindi tayo binigyan ng espiritong matatakutin. Ano? Bagkus, dapat hindi tayo mahiya sa testimony ng ating Panginoong Jesucristo. Ano? Ito po yung nakikita ko sa iba, no? Nahihiyang gumawa ng tama, pero hindi nahihiyang gumawa ng mali, na kung saan ang Diyos ang nakakakita sa kanya. Tama po? Ano? So, kung mayroong bagay na dapat natin ikahiya, yung paggawa natin na mali, mahiya tayo dun. Okay po? So, sunod po, number 4.
Number 4, the danger of U-turn. There are those who do not choose to follow the old paths. There are those who do not choose to follow the old paths. May mga nandyan na kung saan mayroong mga tao po sa panahon natin ngayon, may mga mananampalataya sa panahon natin ngayon, hindi na piniling tahakin pa yung pangit ng Tagalog nito, dating daan. Oo. Luma. Kasi gagawin ko na lumang daan. Or the old-fashioned way. Diba? The old-fashioned way. Sabi ng Jeremiah chapter 6 verse 16. Jeremiah chapter 6 verse 16. Sabi yan, thus saith the Lord, stand ye in the ways, and see and ask for the old paths, where is the good way, and walk therein, and ye shall find rest for your souls. But they said, we will not walk therein. Diba? Kaya sa panahon natin ngayon, lalo ngayon, ang dami pong kumakalat ng mga CCM. Alam niyo yung CCM? Contemporary Christian Music. Ibig sabihin po niyan is yung mga worldly Christian music na kung saan ang finifeed ay yung ating flesh and not the spirit. And not the spirit. Ano? Gusto makabago. Ayaw ng luma. Kahit pagdating sa Bible, King James, na ginawang New King James. Ano? Para mas madali daw intindihin, NIV. So mga kapatid, hindi ho tayo aalis doon sa nakasanayan nating tama. Ano? Sa kung ano po yung tama. Ano? Kaya nga may kasabihan eh. If the preaching is new, it is not true. But if the preaching is not new, it is true. Bakit? Wala naman po dapat tayong gawing bago. Dahil sabi na Ecclesiastes, there are no new things under the sun. Wala nang bago. Ano? Kaya kahit yung kasalanan noong araw, nauulit lang hanggang ngayon. Kaya yung approach sa kasalanan noon, kung ano po yung ginawa ng Panginoon, yun lang din po yung approach. Kung ano po yung nakalulugod sa paglilingkod sa Panginoon, yun lang din po yung dapat natin gawin, mga kapatid. Wala ho tayong dapat gawin bago. Ano? Yung minsan, yung bago, yan po ay pamamaraan ng dyablo. Yung bago. Tama po? Pamamaraan ng dyablo yung bago. Kasi gusto niyang iligaw ang doktrina ng ating Panginoon. Ano? Kaya nga, yan po yung pang-apat na danger ng U-turn. Ano? And another verse para po sa bagay na yan. 2 Timothy chapter 1. 2 Timothy chapter 1 verse 14 hanggang 15. 2 Timothy chapter 1 verse 14 hanggang 15. That good thing which was committed unto the keep by the Holy Ghost which dwelleth in us. Verse 15, this thou knowest, that all they which are in Asia be turned away from me, and whom are Phygellus and Hermogenes. Hermogenes or Hermogenes. See? Sabi niya ni Apostle Paul, mga kapatid, that good thing which was committed unto thee, keep the Holy Ghost which dwelleth in us. Kung ano yung ibinigay na sa atin ng banal na espiritu sa paglilingkod natin, pagpatuloy natin. Kaya nga ako, mas pipiliin ko pa, I choose to remain in worshiping in the beauty of holiness. In the beauty of holiness. Hindi na sa kung ano yung gusto ng mundo. Kasi ang katotohanan, ang mundo, hindi talaga tanggap ang gawain ng Panginoon. That's the reality. Kaya hindi natin kailangan gumawa ng programa o ng bagong paraan para tanggapin ng mundo ang simbahan. Walang ganun, kapatid. Walang ganun sa Biblia. Ang sinasabi ng Biblia, hindi tayo tanggap ng mundo. Diba? Hindi tayo tanggap ng mundo. Ang gawain ng Panginoon, hindi tanggap ng mundo. Sapagkat ang nagmahal lang sa atin,
Walang iba kundi ang Panginoon. Pero ang mundo hindi talaga minahal ang Diyos. Tama po? Hindi minahal. Kaya yan po isang danger ng U-turn. Balikan mong ganun, di ba? Pangit. Number five. Number five, danger of U-turn. There are those who cannot stand spiritual adversity. Ayan. There are those who cannot stand spiritual adversity. See? Ano po yun? Hindi kayang manindigan doon sa mga nagagawa o nangyayari sa kanya. Sabi ng Matthew chapter 26 verse 56. Matthew chapter 26 verse 56. Tignan niyo po But all this was done that the scriptures of the prophets might be fulfilled. Then all the disciples forsook him and fled. Diba? And fled. So, ano makikita natin lesson dito sa verse na ito ng Matthew 26 verse 56? So, there is a price to be paid for those who love and live for the Lord. So, do not think that you will be either popular or accepted. The world rejected Christ. If we stand, mga kapatid, in spiritual adversity, wag nating asahan tatanggapin tayo ng mundo. If we preach against sin, mga kapatid, marami magagalit sa atin. At sasabihin nila sa atin, we are judgmental. Pero ito po nangyayari, mga kapatid. Marami pong ayaw mag-preach against sin because they cannot stand spiritual adversity. Natatakot. Natatakot. Diba? There are those who cannot stand spiritual adversity. That's why hindi nila magawa, mga kapatid, mag-share ng tama, mag-share ng katuwiran. Kasi natatakot sila na magkaroon po ng ka-argument. Pero sinasabi, mga kapatid, hindi natin kailangan maging popular kasi the world rejected Christ. So if they reject Christ, we as a follower of Christ, we are also rejected by them. Kasi sabi ng Panginoon, before they hated you, they hated me first. Because the world knoweth not us. Tama po, sabi ni James, the world knoweth not us. At sabi ng Panginoon, the world hated Him. That's why they hated us also. Kaya huwag tayo mag-expect that the world, this world, will accept us, will praise us. No, walang ganon, mga kapatid. Walang ganon sa Biblia. Kaya huwag tayong matakot in spiritual adversity. Huwag tayong matakot in spiritual adversity, but that is one of the danger of U-turn. Diba? There are those who cannot stand spiritual adversity. Takot. Takot. Sabi ng John 15, tignan niya po. John chapter 15, verse 18 and 19. John chapter 15, verse 18 and 19. Tingnan ko po John chapter 15, verse 18 and 19. If the world hate you, ye know that it hated me before it hated you. Ang ganda na sinabi ng Panginoong Jesucristo ito. Ulitin ko, If the world hate you, ye know that it hated me before it hated you. If ye were of the world would love his own. But because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hated you. See? John chapter 15, verse 18 hanggang 19. Yan po sinasabi. Kaya huwag tayong matakot to stand in spiritual adversity because that is the reality and biblical principle. The world hated us because we are of Christ. Tama? Okay? So, number 6. There are those who never spiritually grow up. There are those who never spiritually grow up. That is the danger of U-turn. Kung tayo po'y pabalik-balik sa nakaraan natin, hindi tayo lalago. Kung tayo po'y pabalik-balik sa nakaraan natin, mga kapatid, we cannot stand spiritually
adversity kasi hindi tayo nagmo-move forward, hindi tayo nagmo-move on. Kaya balik-balik lang kaya hindi lumalago. Kaya pang-anim na danger of U-turn is there are those who never spiritually grow up kasi pabalik-balik. Paulit-ulit. Tama? Paulit-ulit sa ginagawang kasalanan, paulit-ulit sa ginagawang mali, hindi lumalago. Hindi lumalago. Sabi sa Acts chapter 15. Acts chapter 15 verse 38. Sabi diyan, but Paul thought not good, though not good to take him with them, who departed from them from Pamphylia, and went not with them to the work. So, sino po tinutukoy dito ni Apostle Paul? Some as John Mark. So, eventually grow up and return to the fields of harvest, but unfortunately, most do not. Tinutukoy niya rito si John Mark, mga kapatid. Diba? Na kung saan, si John Mark, nagkaroon din ng paglago. And return to the fields of harvest. Pero ang mahirap dito, marami pong Kristiyano ngayon, hindi kagaya ni John Mark. Hindi lumalago. Tama po? Ba't hindi lumalago? Pabalik-balik sa ginagawa. Pabalik-balik sa ginagawa. Tama? Paulit-ulit kung anong ginagawa, naging tama na yung simula, gaya ng Galatia, gumawa na naman ng ibang paraan, gumawa na naman ng sariling diskarte. At hindi ang diskarte ng Panginoon. Tama? There are those who never spiritually grow up. Tama? And another verse in 2 Timothy chapter 2 verse 24 hanggang 26. 2 Timothy chapter 2 verse 24 hanggang 26. Sabi diyan, and the servant of the Lord must not strive, but be gentle unto all men, up to teach, patient, in meekness, instructing those that oppose themselves, if God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth, and that they may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken captive by him at his will. Tingnan niyo po, ang isang servant ng Panginoon must not strive, but be gentle unto all men, apt to teach and patient. Nagtuturo. Mapagpasensya yan. In meekness, instructing that those that oppose themselves. Nagbibigay ng instruction na, nagtuturo na. Kaya kung hindi tayo lalago, kapatid, hindi tayo mapapakinabangan ng Panginoon. Hindi tayo magagamit sa pagtuturo. Tanungin natin ang sarili natin, ilang taon na tayong Kristiyano? Nakakapagturo na po ba tayo? Meron na po ba tayong karakteristik na sinasabi rito sa 2 Timothy chapter 2 verse 24 hanggang 26? Meron na po ba tayo dyan? Up to teach na po ba tayo dyan? Up to teach, patient, in meekness, instructing those that oppose themselves. Alam nyo kapatid, sabihin ko po sa lahat po dyan ng nakikinig, especially sa mga lalaki, lahat po kayo dyan, itong ganitong sitwasyon natin ngayon, mas lalong kailangan ng mga maninindigan tumayo sa pagtuturo. Lalo po mga tatay. Announcement po mga tatay. Dapat meron tayong karakteristik dito sa sinasabi ni Apostle Paul sa 2 Timothy chapter 2 verse 24 hanggang 26. Na tayo po'y mayroon ding kakayahan ng magturo. Tama? Ang bagay na yan, mga kapatid, hindi po yan basta inilalagay ng Panginoon. Kailangan i-desire natin yan. Kung hindi mo i-desire, hindi yan mangyayari. Tama po? Kailangan natin, para mangyari, ano po kailangan gawin? Kailangan po natin lumago. Paano tayo lalago? Ay, huwag ka nang pabalik-balik sa nakaraan. No U-turn. No U-turn. Ayaw natin matikitan, no U-turn. Number 7. There is, may kita natin dyan. Diba, yung number 6,
there are those who never grow spiritually. Diba? Number 7 is a question. There is a question for each of us. Diba? There is the question for each of us. In John chapter 6, verse 66 and 67. John chapter 6, verse 66 hanggang 67. This is for us, kapatid. This is a question for us. Ito po yung number 7. John chapter 6, verse 66 hanggang 67. From that time, many of his disciples went back and walked no more with him. 66, 67. Then said Jesus unto the 12, will ye also go away? That is a question for all of us tonight. Will ye also go away? Marami na po lumalayo sa Panginoon ngayon at nagbabalikan sa nakaraan nila. Ang tanong ng Panginoon sa atin ngayon, will ye also go away? Mag-u-turn ka ba? Ama, mag-u-turn ka rin ba? Kagaya ng ginagawa ng marami. Bumabalik sa nakaraan. See? Imagine natin, kapatid, inahaw na tayo ng Panginoon, binago na tayo, inaayos na tayo, babalik pa ba tayo? That is a question for all of us. Will ye also go away? Diba? Yan po yung question para sa atin. And number 8, last na po. 8. Last. This is the answer. There is the answer that must be chosen by us. Diba? Kanina nakita natin yung tanong sa John chapter 6 verse 67 hanggang 68. Tignan naman natin to. John chapter 6 verse 67, 68 hanggang 69. John chapter 6 verse 68 and 69. Yung sagot. Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. In verse 69, and we believe and are sure that thou art the Christ, the Son of the living God. Now, tanong ko sa inyo, tanong natin sa bawat isa natin, ito rin ba ang sagot natin? Kagaya ng sinagot ni Peter. Nawala na tayong ibang pwedeng puntahan kundi ang Panginoon lang because He is the Son of the living God and He is the Christ. Diba? Meaning Savior. Diba? So, babalik ka pa ba sa nakaraan? No U-turn, kapatid. Isipin na lang natin yung ginawa ng Panginoon sa atin na maraming bagay. Babalik-balikan mo pa yung nakaraan mo. See? Tama po? Yan po yung mga bagay na kung saan danger ang pabalik-balik tayo sa nakaraan na hindi naman natin na-assess ng mahusay kung ano yung nakaraan natin. Marami yung mananampalataya ganyan. Pabalik-balik sa nakaraan kaya hindi ho umuusad. Hindi umuusad. Tama po? Kaya nawa ay naging pagpapala sa atin yung salita ng Diyos sa gabing ito at patuloy tayo manalangin na po sa bagay na ito. Tayo po manalangin. Aming Diyos, dakila sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa inyong salita, sa kabutihan, Panginoon, at katotohanan na ito. Dalay ko, Panginoon, na patuloy niyo kami pangunahan na kahit kami po magkakalayo physically, ay magkakalapit kami in spirit and in truth na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Dalayan ko po, Diyos, kayo po patuloy na magbigay sa amin ng katatagan pa rin to endure this global pandemic, Panginoon. At patuloy, Panginoon, na mag-shine pa rin ang bawat isa sa amin kahit na may ganito pong sitwasyon ang buong mundo at maging ang aming bansa. Nawa, Panginoon, ikaw po magbigay ng katagumpayan pa rin sa bagay na ito.
Diyos, maraming salamat po muli at lahat ng dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay, so tayo po ay ipanalangin niyo po dyan po sa inyong mga lugar, sa inyong mga tahanan. Siyempre yung bansa pa rin natin, yung pandemic na ito matapos, yung sa bansa natin, yung mga frontliners natin, ipag-pray natin, yung gobyerno natin, ipag-pray natin na magkaroon ng wisdom, no? Bigyan pa rin ng wisdom ng Panginoon at matapos po ito, matapos na itong tinatawag, itong ating pinagdadaanan ngayon, magkaroon na ng hangganan. Mahirap din po kasi ano. Oo. Tapos pag-pray natin yung mga kapatiran, maging safe din sila, no? At maging mahusay. So kayo po dyan, maging safe din po kayo. Iwas po muna yung pagtambay-tambay sa labas. Ulit ko po, yung pagtambay-tambay sa labas, lalo po mga kabataan. Iwasan nyo po muna yung pagtambay-tambay sa labas. Yan po ang hinihingi sa atin ng gobyerno. Yan po ang partisipasyon natin. Isang nabasa kong ang quotes. Yung matutulog ka lang sa bahay mo, nakakatulong ka na sa gobyerno mo. Minsan lang mangyari yun, sabi nila. Kaya samantalahin na natin. At pero habang nasa bahay ka, manalangin natin palagi yung gawain ng Panginoon din sa atin. At yung syempre kapatiran natin si Brother Mark nandoon sa simbahan, sila mag-isa doon, ano? Pray natin si Brother Mark doon, maging safe siya doon, ano? And then yung kay Mami Beshi, yung sitwasyon niya doon sa bahay nila, yung border niya, maging mahusay na may usapan nila. Pero pag-pray pa rin natin na protection si Mami Beshi pa rin doon. Okay po? So, yun lamang po, ano? Tinulit ko po, mga kapatid, yung, ayan, si Brother Glenn, sabi ni Brother Glenn, yung mga kamag-anak daw sa probinsya, na maging safe. Ayan, mga loved ones natin, maging safe, ano? Sige po, pwede nyo po i-post yung mga prayers nyo, mga prayer request nyo, ano? Para mabanggit natin, makita ng mga kapatiran yan, ano? Siyempre, yung financial needs natin, no? Siyempre, pag nasa bahay, medyo magastos. Kasi wala kang gagawin kundi kumain o kumain. Pero mahirap pag kahit gusto mo kumain, kung wala kang pangkain, mahirap din. Tama po. Ayan. So, pag-pray natin, ano? And then, okay, sabi kasi ni Brother Glenn, lockdown na po kasi sa probinsya. Okay, ano kayong probinsya ito? Sa Pangasinan kaya? Laguna po, lockdown na. Buong Laguna. Oo. Kaya, ikikita natin. Okay, so, yan po mga precautionary measure nila. Lockdown kaagad, lockdown. Lockdown. Para walang labas-pasok. Okay po, at ayan, sa Pangasinan daw, sabi ni Brother Glenn yun, sa Pangasinan. Yung, ayan, sabi ni Sister Joy naman, safety daw ng kanyang mama. Di po sila pinagmamas ng, bakit? Talaga, hindi pinagmamas ng mga frontliner? Hindi nga maganda yun. Oo, safety talaga ni mother ni Sister Joy. Mahirap yung ganun. Ano? And sabi ni Brother Jericho, sama niya po si Tito Ricky. Nasa ospital, na-stroke po siya. Oh, yan. Pagpray natin si Tito niya. And si David, kay David is provision for financial. Okay, yan. So, ever since daw, sabi ni Sister Joy, kahit pa nung nag-merge code, ganun daw talaga doon sa kanila. Mahirap yun. Dito nga sa atin, halos takip na yung mga mukha ng mga frontliner, di ba? Pero may mga nahahawa pa rin. Then, dagdag po ni Brother Jericho, recovery and financial po ng family nila, ng Tito Ricky niya. Okay? So, pag-pray natin yun, ano? Oo. Saka yun na kanina, tinanong ko kay Sister Crisanta, naglakad, puntang Bicol, may sakit ang anak. Grabe pala yun, ano? Okay. So, yun po, no? So, dyan po sa ating mga lugar, wala na po nag-post ng prayers nila. Dyan po sa ating mga lugar, mag-pray po tayo dyan, ano? At kami rin din po dito, nila Mamban, pag-pray nyo kami. Okay, si David daw,
Pag-pray yung kanyang financial provision kasi wala pong inaasahan this month. Okay? Oh, okay lang yan, Brother David. Ang Diyos magpo-provide sa'yo. Ang Diyos ang magpo-provide sa'yo. Kaya, hindi dapat ka maalinlangan dyan. Okay lang yan. Oo. Pag naranasan mong mawalan, hindi mo maranasan yung pagpo-provide ng Panginoon. Oo. Okay? So, ayan ano, sama niyo po kami sa prayer. Ayan po, pakita ko po sila, no? Ayan po sila Mamban. Ayan. So, kailangan po niyang ganunin si Lois kasi pagkatabi ho namin siya, ito po yung pwesto niya talaga. Ayan. Ay, nako, napakagulo po talaga. Ayan, sabi po ni Sister Yasmin, safety po ng bawat isa. Okay. Ayan. O, sabi ni Tita Joy, hi daw, hi. Ayan. Sayang, maganda po sana kung tayo po ay video call type, no? Para may interaction po tayo, pero hindi ho kaya ng ating data. So, okay po. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Pero ito po, inulit ko pa, kung halimbawa bukas po Sunday po tayo, di ba? May service po tayo Sunday, alas 9. Yung mga ibig po magdala ng kanilang offering sa simbahan, dalhin nyo po. Oo, tatanggapin po yun ni Brother Mark at nare-remit po. Yan. Okay? So, pray na tayo. Aming Diyos, dakila sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon nito. Maraming salamat at Diyos sa inyong panguna sa amin at sa inyong provision patuloy sa amin. At Diyos, patuloy niyo pong pagpalain pa rin ang bansa, patuloy niyo pong bigyan ng pagtatagumpay sa pinagdadaanan po ng bansa na COVID-19. Dahil ko, Panginoon, patuloy ka po magdagdag ng mga recoveries, mga gumagaling at patuloy niyo pong i-contain pa rin itong virus na ito, Panginoon. Ikaw po magbigay ng wisdom pa rin sa mga frontliners at sa aming gobyerno kung paano po nila ito i-handle, Panginoon. Ikaw po patuloy na mag-provide ng resources na pangangailangan, mga gamot, mga equipments, at kung ano pa. Dalayan ko rin po mga kababayan namin na magkaroon po ng disiplina o Diyos at matuto na pong sumunod, Panginoon. Nawa, Panginoon, ikaw po manguna sa sitwasyon na ito, Diyos. At wala po kami ibang pwedeng lapitan, kundi ikaw lamang, sapagkat ikaw po ang sapat at nakakaalam ng mga bagay-bagay dito, Diyos. Dalayan ko rin po ang bawat kapatiran, kaligtasan, Panginoon, sa mga sitwasyon na ito. Ikaw po maproteksyon sa bawat isa sa amin. Mga mahal namin sa buhay, Panginoon, sa probinsya, patuloy ka mag-ingat at magbigay po ng protection sa kanila. Dalayan ko rin po, Panginoon, ang mga may karamdaman o Diyos, physical, spiritual, ikaw po magbigay ng kagalingan sa kanila. At humipo at magbigay po ng kalakasan muli. Dalayan ko rin po, Panginoon, financial needs ng bawat isa and provision. Ikaw po mag-sustain, mag-provide, at magbigay po, Diyos, ng mga pangangailangan namin, Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy ikaw po ang manguna sa amin. Bigay ng protection sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at tatay ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so magandang gabi po. Ayan, so sabi ni Brother Emil, kamusta po? Dito po sa Bicol, 3 cases pa lang ang positive sa COVID-19. Okay po. So, ayan, ingat po, Sir Emil. Ayan, ingat kayo dyan, ingat. Dito sa amin sa Mambugan, mayroon din 12. 12 na sa Mambugan, okay? Ayan, so sa kaila David, sa Bagumbong, mayroon na rin. Ayan. Okay, so bukas po, alas 9, mga kapatid, alas 9, Sunday School po tayo. Kita-kita po tayo bukas uli sa ating live stream, alas 9, mga kapatid. Alas 9 sa Sunday School. Tuloy-tuloy po tayo hanggang preaching natin, mga kapatid. Maraming salamat po. Ayan, magandang gabi po. Ingat po kayo palagi, ha? Ingat po kayo palagi. Opo. And then, Ma'am Susan, ingat din po kayo, ano? Isa po kayo sa mga frontliner natin. Ano po, patuloy kayong gabayan ng Panginoon dyan. Bye-bye po.